Madam, tapos na ang 1 oras na aerobic exercise. Oras na para kumain. Ayon sa aking mga tagubilin, tama, ketogenic diet. Opo, Madam, medium rare steak, salad, hand-ground black coffee. Ako si Liu Gigi, namatay bigla dahil sa overtime. Napunta ang kaluluwa ko sa katawan ng 100 kilong matabang concubine noong sinaunang panahon. Sino ang mag-aakala na ang orihinal na may-ari ay hindi lamang hindi nakuha ang pabor, kundi pinatay pa ng hindi makatarungan. Halika, hulihin niyo siya para sa akin. Ikaw, anong ginagawa nyo? Concubine Liu Zizi, ang natagpo ang underwear. Sa iyong kama, traidor na babot, paano mo nagawang lokohin ang prinsipe? Hindi mo na ba gusto ang iyong pamilya? Hindi. Dalhin siya. Itaas ang mga bagay. Kuko ng kahoy, wooden donkey ride, pig cage immersion, Liu Zizi. Piliin ang gusto mo. Hindi ako pipili. Halika, igapos siya sa manok at itapon sa balon. Gusto ko, wala na siyang mukhang ipakita pa sa palasyo. Opo. Ayoko. Ayoko. Pakawalan niyo ako. Walang awa talaga ang prinsesang ito. Sa susunod na magkita tayo, kailangan kong maghayganti para sa orihinal na katawan. Liu Zizi, ang swerte mo, hindi ka pa rin patay. Nariyan ka na agad. Siguro'y labis na nabigo ang prinsesa. Hindi lang ako patay, buhay na buhay pa. Malakas ang pangangatawan, masarap kumain. Galit ka ba? Oy, tabatsing-sing ka, gusto mo na namang maingay. Ang lakas ng loob mong sumagot sa prinsesa. Gusto mo na namang mangapi? Sayang naman. Nagising na ako. Hoy, may lakas ka pa? Tigil. Angkan mo, kanina pa nananakit si konkubina. Ngayon ako naman ang pinagtritripan. Dapat kang gumawa ng desisyon. Diyos ko, ito ang aking papa sa pera. Ang pogi kong hitsura. Mas gwapo pa kay Wujin na mananahi. Mahal, mahal, mahal. Liu Gigi, nanakit ka ng tao, tapos nakangiti ka pa? Angkan mo, nagkamali ka sa akin. Ang prinsesa ang may balak pumatay. Pakinggan mo muna ako. Ha? Liu Gigi, magpapahinga muna ako sa'yo. Ngayon, hindi na kailangan ng prinsesa. Magplano laban sa kanya. Ginamit lang ako at iniwan. Nakakainis talaga. Hinubad ko lang ang pantalon mo. Hindi pa naman kita hinyubdet. Hindi mo kailangang gawin ito. Nagsasalita ka pa? Iiwan na kita. Dahil sa kasundo ang pag-aasawa natin. Hindi ko ito ginusto. Ayaw kong tanggapin ito. Wala ka sa posisyong magdesisyon. Mag-impake ka na at umuwi sa tsuwang. Mula ngayon, maghiwalay na tayo. Wala nang relasyon. Gaga, lumayas ka sa palasyo. Ang ginang, kahit ang tsuwang ay ayaw sa'yo. Saan ba tayo pupunta ngayon? Magpagalagala sa palasyo. Angkan mo. Angkan mo. Angkan mo. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ako nagsisinungaling. Pwede akong magsilbi sa bulwagan. Sa kusina. Maglilingkod ako ng maayos. Hindi na kailangan. Hindi na kita asawa. Huwag ka nang makiilam. Ginoo, tulungan mo ako. Ang ginang. Angkan mo. Haring. Consorte Liu. Mapanganib. Haring, tingnan ninyo, nabuhay at namatay tayong magkasama. Umalis ka na. Huwag mo akong paglaruan. Lumayo ka sa akin. Iuwi mo na ako. Paghanda nila ang mainit na tubig. Maliligo at magpapalit ako ng damit. Opo.
Aba, ang ama mo, si Zhao Ngowen, ay napupuot sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Maligo. Meron, Wan Pang, nandito ka pala, may ipapagawa ako sa... Nako, ang ganda ng katawan ng ama mong si Zhao Ngowen. Kumuha ng ilang litrato para ibenta. Malaking kita ang sigurado. Sino? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Mag-ingat, hat. Ingat, Prince. Leo GG, akala mo baboy ako? May emergency. Prince, tiisin mo na lang. Baba mo ako, kaya kong labanan. Sa iilang maliliit na piraso, huwag mo na gawin. G** go ka ba? Alay buhay. Bitiw. Prince, iniligtas kita, di ba? Dapat kang magbayad. O kaya, ibalik mo ang annulment. Leo GG, ginagawa mo to, para istorbohin lang ako? Ha, halata ba? Ako, di ko maintindihan sinasabi mo. Nandito pa rin, mahigpit seguridad sa Mowang Mansion. Paano makakapasok? Ang mahinang killer, akala mo tanga ako? Hindi, hindi. Wow, magsesex ba tayo, Prince? Leo GG, naghahanap ka ng kamatayan? Ginoo, hindi ko sinasadya. Ako. Ha? Sa tingin ko sinadya mo ito. Kailangan kitang iwan. Ginoo, kung aayaw ka edi hiwalay. Bakit ka naghuhubad? Tumayo ka na. Arg. Ginoo, akala ko ba, hindi mo gusto to? Dapat sinabi mo agad, marami akong estilo, may lihim na kakayahan, may silicone. Tigil. Tigilan mo yan. Anong nangyari, Ginoo? Paumanhin, konsorte. Ginoo, magpatuloy kayo. Ginoo, ayos ka lang ba? Ang binti ko, parang nabali na. Itong si Ginoo. Maislan masyado no. Ang kulit-kulit mo. Lahat ng to dahil sa'yo. Leo GG, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Seryoso ka ba? Mahal na Panginoon, kahabagan ninyo ako. Aminado akong nagkakamali na ako. Mahal na Panginoon, kumusta ang pakiramdam ninyo? Kailangan ninyo ba ng tulong ko? Huwag na ayos ako. Kailangan kong bayaran ang pagkakamali, ililigtas kita sa sariling higan mo. Leo GG, ihulog mo na ako. Opo, mahal na Panginoon. Lumabas ka. Hindi ako makalabas. Ang usapin ng diborsyo. Wala pa kayong kasagutan. Bastos at walang pinag-aralan ka. Paulit-ulit mo akong kinakalaban. Hindi ko na kaya. Itatapon na talaga ako. Sino ang aasahan para makalakam, para yumaman? Huwag na, mahal na Panginoon. Nakikiusap ako, mabuhay. Kailangang tiisin ito. Hindi ba, ang gwap, aking magandang Panginoon, bigyan mo ako ng solusyon. Lumuhad ka na at humingi ng awa. Bibigyan kita ng pagkakataon. Mahal na Panginoon, sabihin mo sa akin, pupunta ba ito sa bundok ng patali, o dagat ng Sa ika-6 ng susunod na buwan ay bulaklak. Kung mananalo ka, pawawalan ko ang kasulatan ng diborsyo. Maaari kang manatiling consort ko. Bakit ka tumatawa? Paumanhin, mahal na Panginoon, hindi namin napigilan. Ang bulaklakang ay patimpalak ng kagandahan sa Xiangzhou. Ngunit ang mukha ng konsorte ay maaari. Hindi, tumingin kayo sa paligid.
Sino ang minamaliit mo? Angkan, sigurado ka ba, kung ako ang manalo sa paligsahan ng bulaklak, hindi mo na ako iiwan. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Ang paligsahan ay paghahambing ng talino at hitsura. Wala kang kinalaman sa alinman. Pagdating ng panahon, tiyak na tatakas ka. Sige, tatanggapin ko. Kung ganun, magpapapayat na ako. Mauna na ako. Gusto mo akong iwan ng walang dahilan. Walang pintuan man lang. Hintayin mong maging pinakamaganda ako sa Xiangzhou. Kukunin ko ang kasulatan ng diborsyo. At sasampalin kita. Angkan, parang masyadong excited ang consort. Kailangan bang tumawag ng doktor? Gusto lang niyang manatili sa palasyo. Makalipas ang ilang araw. Ako ang dapat tumawag ng doktor. Ako na ang tatawag. Binibini, ano ba yung pinag-aaralan mo? Bagong paraan ng pagpapapayat, ang baho. Ang tawag dito ay pansit kuhol. Hindi lang masarap, pampadumi pagkatapos sa muka, mabilis magpapayat. Wow, ang bango. Ni Wang Peng. Alam mo ba, kung manalo ako, sa paligsahan ng bulaklak, may espesyal ba na pre? Meron syempre, narinig ko, espesyal na gawa sa palasyo, mahalagang inukit na rebulto. Ayos. Yayaman ako ng overnight. Anong amoy yun? May nagbuhat ba ng pab-8? Lumabas sa silid ni Concubine Liu. Dalhin kita para makita. Pagkatapos niyang iligtas, tumalon siya sa ilog. Buong araw, gumawa ng kakaibang bagay. Tingnan natin ang ginagawa niya ngayon. Leo Gigi, nais mo bang mamatay ang lahat sa palasyo? Ang iyong kamahalan? Ang iyong kamahalan. Ang iyong kamahalan. Nangamoy ka na naman dito. Gusto mo rin ba ito? Kediri, ayaw ko nito. Masarap ang pansit na ito. Subukan mo kung ayaw maniwala. Ang baho nito. Itapon mo na agad ito. Mabaho nga, pero masarap ang lasa. Tagapagdala ng kahoy, ikaw muna ang subok. Kainin mo. Ang iyong kamahalan, ang sarap, subukan mo nga. Hindi ako naniniwala. Gaano ba ito kakakaiba? Hindi siya nagmamayabang. Ito'y may masamang amoy, ngunit masarap pag kinain. Ang iyong kamahalan, masarap ba? Pangkaraniwan. Halatang halata na. Isang mapagmalaking lobo. Tinawag mo akong aso. Tinatanong kita kung sapat ka na. Kailangan mo pa ba? Ganitong pagpapakasawa. Di mapigil ang bibig mo. Walang talento o itsura. Gusto mo pa sa Bulaklak Festival? Sa tingin ko. Ikaw rin. Di karapat-dapat sa ilalim. Ako nga, hinahamak ko ang mga tao. HMM. Tiwala lang po Tianwang. Taboy mamumuhunang may potensyal. Paglaanan ng panahon. Ako'y bababa. Dapat mas maganda kay Shish. Dapat ka pa napanabik. Binibiro mo ba ako, Liu Concubine? Nakalimutan mo. Ikaw ang pinakapangit sa Xiangzhou. Chayan Wang. Huwag. May panahon ka. Mag-aral ka ng asal sa prinsesa. Tutulungan kong magpahinga si Tian Wang. Huwag mag-alala, prinsesa. Ito, espesyal na wheelchair para sa'yo. Ito, di makakuha ng awa ni Tianwang. Maingat at mapagmalasakit. Mas mabuti ako sa prinsesa, di ba? Parang di naman siya gaanong pangit. Lumayo ka sa akin. Chayan Wang. Nako, di pa gumagaling ang sugat. May bago na naman, si Tianwang ngayon. Talagang lalabas ang katotohanan. Ang inyong kamahalan. Ayos ka lang ba? Babae ng lason, hindi ko maintindihan. Iuwi mo na ako. Walang ingat at walang alam. Akala mo ba ang panghiay? Makakaakit sa inyong kamahalan? Nagpapanggap na Leo Gigi, walang ambisyon. Walang magawa ngayon, ang bigat. Kahit ang kumpiyansang gawa-gawa, gusto pang manalo sa paligsahan. Ano ba talaga ang gusto nito? Baka naman nag-overthink ka. Ngayon kakaiba siya magsalita. Inuulit-ulit akong atakihin. O baka naman, gusto niya akong patayin?
Ayon sa sinabi, mas malalim na pag-ibig, mas nagmamadali. Sa paningin ko, ang kerida, sobra ang pagmamahal sa'yo kaya ganito. Mahal. Lanan, Di worth it ang papuri niya. Nauuso ang pagkamausisa ko. Paano niya gagawing sorpresa ang upuan? Kapag nabigo ito, ilalabas siya sa palasyo. Hindi masaya itong laro. Wang Pang, patugtugin mo. Seryosong nagpapapayat si Liu Gigi. Parang seryoso siyang tumaya. Takot siyang iwan to siya. Ang inyong kamahalat. Wala talaga. Matabang babae. Ikaw ang nanloloko dito. Paglalaro lang ba ang pagpapapayat? Multo, Anong daya ang sinasabi mo? ang mukha mong ito. Bakit ganito ang itsura? Sinira talaga ang hitsura mo. Mahaba ang buhok, maigsi ang utak. Wang Pang, ipaliwanag mo sa prinsesa. Ito ang face mask na, gamit ang activated white carbon egg powder. Haluin at pagdaluyin. Malalim na paglilinis ng balat, pampaliit ng pores. Nakakatulong din sa balanse ng oil at tubig sa mukha. Ang galing talaga nito. Totoo, hindi naglolokohan ang mga nakatira dito. Prinsesa, huwag mong kalimutan ang layunin mo. Itago ang mga sikretong di dapat malaman. Lumayo ka sa prinsipe. Baka di na ako puntahan nun. Siya ang nanggugulo sa akin. Kalokohan, kahit ikaw at ang prinsipe. May kasunduan sa Flower Festival. Dahil pangit ka, isang malungkot na pagkatalo lang ito. Ihihiwalay ka rin ng prinsipe. Sige, salamat sa masasamang pangaral mo. Ikaw ang pinakamaganda, mahal na mahal ka niya. Bakit di ka na lang pumunta sa kanya? Maghihintay ako ng kabiguan mo. Di pa rin effective ang diet, kailangan pang paghirapan. Abangan natin. Magiging payat ako ng mabilis, para mabulag ang mga mata mo. Binibini, ang mamahaling kasuotang ito ay ayon sa iyong guhit, na idinisenyo, mangyaring palitan ng iyong kasuotan. Naiintindihan ko na. Binibini, ngayon ay talagang ibang-iba ka na. Kung makikita ng prinsipe, ang iyong kasalukuyang anyo, siguradong magugulat siya. Huwag. Sabihin mo ang totoo. Ang iyong pangangatawan ay napakaganda. Isang bulaklak ang pagdiriwang lang. Hintayin mong magayos ako ng mukha. Gagamitin ko ang aking ganda para sila'y mamatay. Sa inggit. Nasaan si Consorteng Leo? Ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Hindi mo ba siya naabisuhan? Tungkol sa bulaklak ang pagdiriwang. naabisuhan na po namin siya. Pero hindi namin alam kung bakit hindi pa siya dumarating. Nabalitaan kong nitong nakaraang buwan, hindi na siya lumalabas ng kanyang silid. Napakakakaiba. Ano ba ang ginagawa ng consort? Mahal na prinsipe, baka nabigo siya sa pagpapapayat. Natatakot siyang ikahiya ka, kaya ayaw niyang humarap. Makapal ang mukha niyang parang pader. Nasasayang na ang oras. Mukhang sumuko na siya. Sinabi niyang, para maging maganda at payat, para siya imanalo, mga biro lang itong lahat, mga bagay na imposible. Feng Yu, ipagbadya. Leo Gigi ay hindi na consort. Ipatapon sa Changshu. Ang pagdiriwang ng bulaklak na ito ay inorganisa ng palasyo. Taon-taon na nanalo si Shen Tangchi sa kompetisyon. Ayoko maging kontrapelo sa kanyang tagumpay. Makatwiran, ikaw na ngayon ang prinsesang Hui, Shen. Mas mabuti kaysa dati. Kilalang kilala si Shen Tangchai bilang Ang pinakamaganda sa buong Chiangzhou. Lumipas na yan. Ngayon, kaya ko nang makipagkumpetensya sa kanya. Ang ganda ng tono ng boses mo. Nabalitaan kong inaapi ng prinsesa ang pinsan mong si Liu Gigi. Madalas siyang pagmalupitan ng maharlika. Naglakas loob kang mangapi sa prinsesa. Ako. Narito na ang Prinsip Hui. Dumating na ang Prinsesa Hui. Prinsipe. Prinsesa. Bayaw. Hindi ka sumama kay Kuya Liu. ano ng kapal ng mukha mo, dapat mong tawaging prinsipe ng may gala. Umuwi na si Liu Zaizi sa Changshu. Kung nais mong batiin siya, marami pang pagkakataon sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin, prinsesa? Ginawa ng prinsipe ang formal na diborsyo para kay Liu Zaizi. Siya ay pinalayas na mula sa muwang estate. Ginamit lang niya si Liu Gigi para malapitan ng prinsipe, upang makapagpakasal at maging consort. Di ko inakalang ganun kawalang silbi ang babaeng yun. Prinsesa, paumanhin, ang pananalita mong ito, maaaring makasira ng reputasyon ng konsorte. Ikaw naman Hui, isa kang ginoo. Nakakalungkot ko, makatagpo mo ang pinsan ko. Baka hindi mo siya ipagtanggol. Tama, si Liu Zaizi ang kilalang pangit na babae sa Chiangzhou. Hindi lang pangit ang mukha, kundi mukha pang kalabaw ang katawan. Kain ng isang tao, katumbas ng 1-0 katao.
Kung may patimpalak ng katabaan ngayon, siguradong mananalo si Liu Gigi. Dati namang miyembro ng palasyo si Liu Gigi. Ganito ba kayo? Nang lalait sa akin? Prinsip, nagbibiro lang kami. At saka, itinakwil mo na si Consorte Liu. Wala ka nang pakialam. Anong diborsyo? Ang pastahan namin ng prinsipe, hindi pa tapos. Sino ka? Hello sa lahat, ako si Liu Zizi, alipin sa Muwang Mansion, dumalo sa bulaklak na pagdiriwang. Sabi niya siya si Concubine Liu, katulad ng mga chismis, pero ibang-iba pala. Sabihin mo nga, ang pangit daw ni Concubine Liu. Matabat malakas, di ba? Imposible to, payat at maganda ang babaeng to. Ang pinsan ko, binti parang elepante, paano naging iisang tao? Kung siya man si Liu Zizi, o hindi, lahat tayo, wala tayo sa kanyang ganda. Tama na ang papuri, nakakahiya naman, ang dami niyong papuri. Anong ipinagmamalaki mo? Bulaklak bundok lang ako. Tulad ng matabang si Liu Zizi, di karapat-dapat sa entablado. Ginoo, bulag ang mga mata nila, naalala mo pa ba ako? Ikaw talaga si Liu Zizi? Oo. Miniaturang bersyon, nagustuhan mo ba? Ang munting puso mo, tibok ng tibok, ang bilis tumibok. Ang ganda mo sa personal, at ang iyong pagyakap, paano di maakit ang puso mo? Mga lalaki, parang nahulog ka na sa akin. Kahit na, gusto mo pa ko lokohin, alisin ang pekeng ito, ikulong siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, ang iyong kamahalan. Ako talaga si Liu Ji, palitan ng peke ng tunay. Nababaliw ka ba? Bakit di mo sinabing tatakas? Galing ka sa kulungan ng baboy? Kahit ako'y ganito kaganda, sa wakas, pamayat na ako, nagbulag talaga sa inyong lahat. Walang nakakakilala sa akin. Hay, ikaw, ano pang hinihintay? Hindi mo na ito matatakasan. Huwag mo akong sisihin kung bastos. Mahal na Panginoon, sa kaliwa mong pigi, may pulang marka di ba? Ikaw. Paano mo nalaman? Nakita ko naglilingkod sa pagligo mo. Ang hubog na iyon, laging nasa isip ko, hindi ko malimutan. Tumahimik ka. Ano ang nangyayari? Ang magandang babaeng ito, ay tunay na pinsan ko. Liu Gigi, pupugutan kita ng dila. Hindi ba't gusto mong patunayan? Ang magarang babaeng ito, si Liu Zizi. Paano ito nangyari? Paano niya nagawa? Dati siyang 100 kilong mataba. Ngayon ang katawan niya, mas maganda pa sa prinsesa. Paano kaya siya pumayat? Ito ang diet tea na ginawa ko. Kontrolin ang taba at mag-detox. Pampapayat at pampatunaw ng taba. Uminom at mag-ehersisyong aerobic. Sunugin ang calories. Bilis pumapayat. May ganito palang bagay. Hindi masarap. Epektibo kaya? May side effect ang diet. Sandali lang. Fyun Yu, magsisimula na ang Bulaklak Festival. Huwag kang makialam, huwag patagilan ang proseso. Ako ba ito? Tradisyonal na pagdiriwang ng bulaklak. Palitan ng mga dalaga ang kanilang presentasyon. Ang huling mananalo ay pagpapasyahan ng botohan. Ang magwagi ay tatanggap ng titulong mutya ng Xiangzhou at mga espesyal na regalong pampalasyo. Isang jade na rebulto ng diyosa ng bulaklak. Sige, mauuna na ako. Ang sulat kamay ni Gi ay mula sa kilalang maestro. Bawat galaw ay may kinis at masasabing dekalidad na produkto. Ngunit ito'y pang-akit. Sa paghahangad sa prinsipe, halatang halata. Sino sa mga babae rito ang hindi dinala ng prinsipe? Ang Bulaklak Festival ay maliit na bagay. Naghahangad ng pabor mula sa kanya. Kung makapasok man sa palasyo, maging kirida ng isang lalaki. Ano ang ikasasaya ko? Walang kabuluhan. Mga tao, ako ang nagwagi sa nakaraang festivals. Dapat maging huwaran. Sasayaw ako sa tambol, para ipakita ang kakayahang sumayaw. Maaaring ihambing sa sinaunang sayaw sa palad, ang sayaw ng prinsesa. Walang sinuman, ang mga has na sumabay sa entablado. Epektibo ang diet tea. Bakit walang epekto kay Shenta? Prinsesa, ano ang nangyari? Bakit hindi na sumasayaw ang prinsesa? Hintayin nating lahat ang kanyang pagtatanghal. Anong nangyayari sa prinsesa? Papauwiin muna kita. Hindi na kailangan. Sumasakit lang ang tiyan ko. Gusto kong lumabas sandali. Gusto lang pumunta sa CR ng prinsesa. Angkan. Huwag kang mabahala. Tigilan mo na ang salita. Angkan, babalik ako mamaya.
Sakto, hindi na makasayaw ang prinsesa. Hihiramin ko na lang ang tambol niya. Makinig na tayo sa tunog ng tambol. Ang ingay. Sumipol na lang tayo ng malakas. Sa tingin ko, hindi marunong umappreciate si Leo. Sinasabi mong pangit ako, ano ka ba talaga? Ang mga pinsan ko, kumain, uminom, umihi, matulog lang ang ala, sa palagay ko. Hilik lang ang kaya niya. Tama na. Ayaw ko sanang manlay. Ang mga sikat, laging huling lumalabas. Ito ang tinatawag na dominasyon. Si Liu ay hindi detalye-oriented. Organisado naman ang kanyang pagsasalita. Interesante siyang konsorte. Di ko inakalang ganito karami ang talento niya. Ang galing mong magsalita. Huy, ang pogi mo pa. Kapag pinuri ka ng tao, ang ilong mo'y nasa mukha na. Di ko mapigil ang magtanong, alam mo ba ang kahulugan ng talento? Kung gusto mong makita, angkat, ipapakita ko na. Oras na para makita ninyo, ano ang tunay na tinig ng kalikasan. Wang Pang. Ano ang hawak niya? Sa nakaraang buhay, ako'y may mabuting asal, talino, malusog na katawan, sining at sipag, komprehensibong pag-unlad, masipag mula pagkabata hanggang pagtanda, Mo Junyuan, siguradong babagsak ka. Ni minsan ay hindi siya nakaintindi ng musika, isang buwang hindi nagkita. Paano nangyari ang malaking pagbabagong ito? Nakapagpapayat ang matabang babaeng ito, nakakagulat. Kailan mo nalaman ang pambihirang kakayahang ito? Ang awiting ito ay para lang sa langit. Gaano kadalas natin ito maririnig sa mundo? Liu Concubine, ano ito? Maaari mo ba kaming turuan? Ito ay gitara. Ang tunog nito, kumpara sa pipa at bukel, may natatanging konsepto. Concubine, payag ka bang magturo sa amin? Gusto rin naming matuto. Magbukas ng klase, na may mataas na antas ng musika. Malaking oportunidad sa negosyo ito. 10 piraso bawat isa. Kumita ng 100 piso kada araw. Kaya, walang problema. Tuturuan ko kayo. Ngunit kayong mga babae, ay dapat magbigay ng gantimpala. Matuto mula sa dalubhasa. Dapat may tunay na pagsisikap. Bibigyan kita ng 100 piraso. Napakabait mo talagang babae. Yayaman na tayo. Tama na, ito ang flower viewing ceremony, hindi ito tawaran sa palengke. Ano ba, umatras ka? Hoy, pinutol mo ang suportang pinansyal ko, pero may bisa rin ang araw na ito. Sinong babae ang susunod sa entablado? Magsimula na tayong bumoto ng panalo. Mga kababayan, may resulta na ang flower viewing competition. Hayaan nating si Prince ang mag-anunsyo. Di pa tapos ang sayaw ng prinsesa. Hindi ito patas. Mahal na Prince, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ulitin natin ang pagtatasa. Paano magkakaroon ng second chance ang kompetisyon? Prinsesa, takot kang matalo. Takot ka sa aking sayaw, kaysa sa sirang piano mo. Mahal na Prince. Sige, sundin natin ang patakaran. Ang nagwagi sa paligsahan ng pagtingin sa bulaklak ay Leo GG. Prinsipe, ako ang nagwagi. Prinsipe, tuparin mo ang pangako mo, huwag mo akong iwan. Di ko inakalang magkakaroon ng paligsahan ngayong taon. Prinsesa, matatalo ng ikalawang asawa. Mukhang papalitan ng titulo ng magandang dilag ng Xiangzhou, magkakaroon ng bagong may-ari. Akin ito. Nakuha ko na ang unang gintong palayok. Prinsipe, bakit ka tumatawa? Sino ang tumatawa? Dalhin ng madali si Leo pabalik sa bahay. Huwag kang magpahiya sa akin dito. Ninang, hindi ka pwedeng lumabas ng walang pahintulot. Pag nalaman ng prinsipe, magagalit siya. May pera ako, di kita katatakutan. Mamasyal muna ako sa palengke. Bukas lalago na ang negosyo natin. Huwag kang tumingin. Nababasa ko na ang ekspresyon ni Mo Junyuan. Pero, ayos lang. Magpahinga ka na. Huwag mo na akong samahan. Sa kalaliman ng gabi, lihim na lumabas si Liu Zaizi. Anong balak niya? Prinsesa, pupunta ako sa palasyong Pe. Pipilitin ko siyang aminin. Huwag papansinin ng kaap. Sundan ng palihim. Pag may nangyaring kakaiba, magbalik ka agad para magulat. Opo. Ang sarap talaga. Sa wakas, nakakakain na ako ng gusto. Makakainom na rin ako ng marami. HMM.
Sandali, ipanagkakaila ko ang bulaklak na estatwa. Para maging mayaman sa Xiangzhou. Ha? Kaya naman, sinipa ko na. Ang grupo ng Huiyuan. Sir, masarap ba ang pagkain? Sakto lang. Boss, may itatanong ako sa inyo. Kilala nyo ba ang lugar na ito? May mga bakanteng pwesto na pwedeng pagtayuan. Meron, pero dito sa Xiangzhou, ang pinaka-prosperous na lugar sa buong rehiyon. Kung magnegosyo ka man dito, kailangan mong gumastos nang hindi bababa sa 5,000 bars. Ha? 5,000 lang, walang problema. Sandali, ipanghihiram ko ang estatwa. Para kumita rito mismo. Nasaan na ang mahalagang estatwa ko? Ang bulaklak na estatwa, at ang aking gintong bars. Putang ina, san sila? Ay nakob, nawala. Sayang ang buong buwan ko. Boss, pwedeng utang muna. Hoy, ako ang concubine ni Prinsipe Wak. Papadala ako ng tauhan para magbayad sa inyo. Sino bang hindi kilala si Concubine Liu? Pangit at mataba siya, parang baboy. Gusto mo ng connection at utang. Magkunwari ka man na prinsesa. Bayaran mo ang 50 bars. Hindi ko akalain na ang pagpapapayat ko ang makakalimot sa akin. Tulungan niyo ako. Gets ko na. Nagpalibre ka lang ng pagkain, di ba? Hindi talaga. Halika. Balian ang mga kamay at binti nitong magnanakaw. Hoy, hindi. Sandali, magkapatid. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tingnan mo, tumigil kayo. Nasira ninyo ang binti ko. Umatras kayo ng isang hakbang. Hindi ninyo makukuha ang pera. Di ba? Para. May punto ka pala. Mukha kang mayaman. Magbenta ka na lang sa bahay aliwat. Tumawag. Anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, bitawan ninyo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung hindi lang ako lasing, isang suntok lang. Tigil. Ang utang niya, ako ang magbabayad. Aray. Bitawan. Huwag mong bastusin ang bisita. Ano ba dapat gawin? Kumain kayong maayos. Mayabang. Ginoong Hui, maraming salamat. May utang ako sa iyong 50 bars. Bukas ibibigay ko ang dokumento. Huwag na. Pwede bang mananghalian tayo? Karangalan ko po. Hindi pwede. Ako, hindi ako mang-aabuso. Kukuha ako ng pera kay Mu Junyuan. Hoy. Ay. Konsorteng Mu, mag-ingat ka. Lasing ka na, konsorte. Bakit ka nagpakalasing? Hoy. Palihim na lumabas si Consort Liu sa palasyo. Nagkita sila ni Iwei ng palihim. Totoo ba? Sigurado ako. Nakita ko silang dalawa, nagyakapan ng mahigpit. Ngayon, mukhang totoo nga. Hindi ko na kailangan magplano pa. Siya mismo ang nagpakasalanta sa kanyang sariling kamay. Puntahan, sabihin mo ito sa prinsipe. Nagwagi si Liu Jiji sa kompetisyon. Labis ang aking pagkamangha. Talagang tinalo niya ako. Hangad ko ang tagumpay ni Consort Liu. Nais niyang makasama ka. Matagal niyang pinaghirapan. Anong alam mo? Hindi mo ba nakikita ang kanyang kasakiman? Halatang para sa bulaklak na estatwa. Mahal na prinsipe, may urgent akong sasabihin. Ano ang nangyari? Ang aking katulong. Nakita ang kapatid ni Consort. Lumabas ng madaling araw. Nagkita sila ni Iwei ng palihim. Wala siya sa palaruan. Pumunta kay Wei Dingyi. Nagpapakitaan ng malasakit. Walang pagpipigil. Maraming tao doon. Kapag lumabas bukas, ang palasyo at ikaw, mababatikos ng mga tao. Walang hiya. Liu Jiji. Babasagin ko ang binti ng aso mo. Wei, hindi mo kailangang tawagin akong consort. Sa halip, tawagin mo na lang ako, Gigi. Ang pagtatagpo natin ay tadhana. Halika. Ngayong gabi, di tayo uuwi hanggang malasing. Inom, ang sarap, Zaizi, gusto ko to. Tagay.
Zaizi, di ko alam na lumabas ka ng palasyo ng gabi. Anong nangyari? Huwag mong sabihin kay Mo Junyuan. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Sa totoo lang, gusto ko lang magtayo ng tindahan, at maging independyenta. Magtayo ng tindahan, ang mga tindahan ko sa Xiangzhou ay sumasakop sa kalahati ng lungsod. Kailangan mo ng tulong. Nandito ako. Sobrang kailangan. Talaga, may kaibigan akong mayamang second gen. Iba lang ang sitwasyon, nawala rin ang flower statue ko. Di mabili. Walang problema, di kalakihan ang vacant store ko. 3,000 silver lang ang puhunan. Pambili ng bahay na yan. Pag nakabayad ka na, okay lang kahit mamaya mo ibalik. Sige, Wei, ang bait mo talaga. Kumpara sa mayabang na prinsipe, mas okay ka. Interesting. Huwag kang mag-alala, pare, utang ko sa'yo. Babayaran ko agad. Hoy! 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 Zaizi! Lasing ka na, Zaizi. Uminom ng mag-isa sa ilalim ng buwan, para sa kagandahan. Leo GG, anong ginagawa ninyo? Sino ang tumatawag sa akin, ha? Leo GG, nandaya ka sa akin? Nakipagkita ka sa ibang lalaki? Muhui Yuan, hindi, kasama ko si Wei. Kaunting inuman lang, munting alak lang. Nagpapakita ng kahibangan. Anong klaseng alak yan? Yakap habang umiik. Kanina pa kayo magkalapit. May sikretong relasyon kayo. Ginoong Wang, nagkataon lang kaming magkita ni Zaizi. Wala kaming labag sa batas. GG, ano ang relasyon ninyo? Karapat-dapat ba siyang tawagin ng ganyan? Ayon kay Ginoong Wang, silang dalawa, mga kabit. Mag-ingat ka sa pananalita, prinsesa. Magkaibigan lang kami ni Zaizi. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang may-ari ng tindahan. Tawagin ang may-ari ng tindahan. Opo. Ginoong Wang, Ginoong Wei, tumutulong lang kay Concubine Liu, magbayad ng utang, at uminom ng magkasama. Walang masama doon. Wala ka sa kwarto. Paano mo na siguro ang kalinisan nila? Ginoong Wang, maraming sanga si Liu Zaizi. Lantaran kanyang tinalikuran. Ano? Gusto mo bang uminom? Halika. Sabay tayong uminom. Yuhu, prinsesa, ang dumi mo. Liu Zaizi, sinukahan mo ako. Nakakadiri. Ang dumi talaga. Lilinisan kita. Maging astig. Liu, Zai. Ako, ngayon babanatan kita ng husto. Ako, prinsesa. Hindi pa man dumarating ang bagong taon. Paano ka nagkakaroon ng ganoong kapal ng mukha? Ginoo, si Liu Zaizi ang nagpasimula nito. Ginoo, dapat mo siyang parusahan ng mahigpit. Tama na, lasing na siya. Para siyang lasenggo. Anong pinagtatalunan mo sa kanya? Ako, Maghilamos ka't magpalit ang damit. Pasensya na, Ginoo. Ihatid mo si Zaizi pauwi. Aalis na ako. Dumating ako para sundin ang asawa ko. Bakit ka nagpapakahirap? Ngunit ikaw, mula ngayon, lumayo ka sa kanya. Hindi naman ganun kalayo. Wei Dingyi, magkita tayo bukas. Tumahimik ka. Wala ka bang hiya? O gusto mong sumama sa kanya? Ayoko. Ako, sasama ako sa inyo, Ginoo. Hoy! Kung may lakas ka pa ng loob, isasanla kita rito. Ginoo, ito ang nakita ko sa pintuan. Estatwa ng Diyosa ng Jade. Ingatan mo ito. Opo. Alis, kabayo, bilisan mo, alis. Ano ang palagay mo sa akin? Lumabas ka. Array. Leo GG, huwag kang magpanggap. Ang nangyari kagabi. Iniharap mo ako sa sahig, tapos nanakit ka pa. Sasampalin kita. Leo G, paano ka naging hit sa akin? Ikaw ay napaka-cool. Ang Konubin ay lasing at hindi maaaring kontrolin ang sarili. Inadvertently, mangyaring patawad mo ako. Tinawag ko ang housekeeper upang makatulong. Huwag gumawa ng malakas na tinig, kailangan kong matulog ang kagandahan. Leo G, ikaw ay totoong kamangha-mangha. Ngayon gabi ibibigay ko sa'yo, cold hanggang sa kamatayan sa labas. Suporta sa dad, bigyan mo ako ng isang unan. Ang kama na ito ay masyadong mahirap. Huwag kang lasing dito, magmadali at bumalik. Hindi, anghel ng bahay, lakad sa iyong sariling paa. Gusto kong yago mo ako. Ang mga ngipin ay pumasok. Leo Confucius ay lumilikha ng isa pang problema. Hindi ako talaga interesado sa'yo. Dali.
Tatawag muli ang aking pangalan. Kung tatawag mo sa akin ng Angel, tatayo ako. Anong kasamaan ang naranasan ko sa huling buhay? Nakilala kay mahig na kababaihan. Dali. Tatawag sa akin, Angel. Fairy. Magmadali sa bahay. Hey. Bakit siya ganito? Hindi ko naman itinatangi. Tapos, Ale. Ha. Array. Halik lang naman eh. Kuripot. Ale, lasing na to. Iuuwi na kita. Hindi ako lasing. Ako, magkakatwalk para sa inyo. Panooring mabuti. magdali ka't gumawa ng pangalis ng hangover. Opo. Sino nagbihis sa'kin? Muway Yuan, ikaw. Inabuso mo ako ng walang malay. Nakalimot ka na sa nangyari kagabi? Naaalala ko, lalaki ka talagang mapagsamantala. Pakiramdam ko ako na, pinakamaganda sa Xiangzhou. Ikaw, akala mo lasing ako, ikaw ang... Ikaw talaga ang nanguna. Ha, naku po, makakapangyarihang aura ng pagpatay. Ano ba ang nagawa ko? Kahapon, sinakihan mo ako parang kabayo. Sinuntok mo ako, at... Ako, ano pa ang ginawa? Angkan, ikaw, huwag kang mananakit uli, ikaw. Makipag-usap ng maayos. Ikaw pa. Ang nanggulo. Ha? Paano, kung nagawa ng masama ang angkan? Ibig mong sabihin, nahipo o nahalikan? Hinagkan mo ako ng mariin. Bakit ka ganon kasisigla? Wala ka bang hiya? Lalaking gwapo, gusto rin ng babae. Kung Magalit ang angkan, halikan mo rin ako pabalik. HMM. Leo GG, akala mo ba hindi kita kayang gantihan? Natatakot ka ba? Huwag mo nang pakialaman si Wei Tinji. Nagselos ba ang prince? Ako, paano ako magseselos sa'yo? Hindi. Bakit ang prince? Ayaw mong tingnan ako ng diretso. Gusto mo pa bang gamulong sa kama? Anong ibig mong sabihin? Paano yon? Paano ko sasabihin? Dalawang tao sa kama. Nagkakadagan. Nagsasabi ng malalaswa. Gulat na gulat ako. Di ko inakalang ang mayabang na prince ay isang inosenteng lobo pala. Buti na lang natauhan siya sakin. Baka manganib pa buhay ko. Ma'am, sopas para sa hangover. Wag na. Nagising na ako sa gulat. Ang mawayuan na ito ay itim na lotus. Tingnan lang sa malayo, huwag hipuin. Pero pansinin mo, ang pagtingin ng prince sa'yo ay napakalambing at mapagmalasakit. Mas inaalagaan ka pa kaysa princess. Hindi mo ba nakikita? Galit na galit siya. Inilapat ang kutsilyo sa balikat ko. Dapat mas maingat ka. Huwag puro pambabala. Ang negosyo natin ay lihay timo. Nako, ma'am, naghihintay si Wei sa labas ng palasyo. Gusto raw tumingin ng tindahan. Galit pa rin si Mo Junyuan. Kung pupunta siya, lalong mag-aalab ang apoy. Sabihin mo sa kanya, mag-set na lang tayo ng bagong oras. Walang katapusan ito. Kakapagpakumbaba ko lang kay Papa. Kailangan ko na namang makipagkita sa amo. Prinsesa, anong pakay mo? Liu Zaizi, kagabi nagwala ka ng lasing. Nahiya ako sa publiko. Paano kita parurusahan? Hindi ako nagkakamali. Kung titigil kang makialam, masasaktan ka lang. Liu Zaizi, tumigil ka sa pagpapatawa. Kung ayaw mong aminin ang pagkakamali, ikaw. Kay-Wei, turuan mo siyang leksyon. Iparamdam mo, ang galit ng prinsesa. Opo. Hoy, teka, sandali lang. Ang pagkakaisa ay kayamanan. Bakit tayo, parang telenovela? Pareho tayong nagbubulagan. Anong kalokohang pinagsasabi mo? Gising ka na ba? Array. Parang, medyo nahihilo ako. Nahihilo talaga ako ngayon, pero may lakas pa ako. Namanapak ng tao. Nababaliw ka na. Huwag kang ganyan. Ipapalagay ko na lang itong biro. Papalampasin kita ngayon.
Sige, HM. Wala akong magagawa sa Leo Gigi. Bakit mo gusto? Nagalitin ng prinsipe. Pinagbawalan nga akong dumalaw. Inilipat ang Changshu Mansion sa baybayin. Ang saklap, sabihin mo na ang gusto mo. Sige, aalis na ako. Ang payat mo na. Pero bastos ka pa rin. Bukas ang kaarawan ng nanay ko. Dumalo ka sa salo-salo. Dala ko ang paanyaya. Polem. Isang pagkakataong makalabas ng ang dumating na. Ang may-ari ay anak ng negosyanteng may koneksyon sa gobyerno. Nang maghirap ang pamilya, nagtago sila sa Changshu Mansion. Babalik ako, para bawiin ang ari-arian. Sonya, pakiusap huminto ka muna. Prinsesa, may problema ba? Alam kong gusto mo ang prinsipe. Gusto mong magpakasal sa palasyo. Kaya kitang tulungan. Prinsesa, tama na ang pagbibiro mo. Noong mataba pa si Leo Jit, gusto mo siyang mamatay. Paano mo ako matutulungan? Dahil wala siyang disiplina. Nakakainis, nakita kita. Bagay na bagay tayo. Habang nandito ka sa mansyon, panatilihin mo ang lihim. Ikaw, ituturing kitang kapatid. Hindi ko alam kung payag ka bang makipagtulungan. Gusto ko lang ng katanyagan. Hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Alam mo naman, Anong dapat kong gawin? bukas babalik si Liu Zaizi sa Changshu Mansion. Magandang pagkakataon iyon. Pagdating ng panahon, Ingatan ang buhay. Lumayo kay Mo Junyuan. Mas tahimik ang buhay kapag wala siya. Ang iyong kamahalan. Naglalaro ka ba ng taguan? Huwag kang mag-alala, dumaan lang ako para sa kaarawan ng tiya mo. Hindi kita sinamahan. Bakit hindi kita sasamahan? O baka naman, ipapadala ko na lang ito. Umuwi ka na. Ayaw mong sumama ko? May tinatago ka ba? May masamang balak ka. Nagtatago ka na naman. Hahaha, paano nangyari to? May kaibigan akong si Wangay. Talagang proud ako. May meet up ako kay Waiting You para tingnan ng tindahan. Si Mo Wai Yuan. Bakit palagi siyang nandito? Kailangan ko siyang tanggalin. Hoy, Wangay. Ako, sumasakit ang tiyan ko. Gusto kong umihi. Ay, Bilisan mo't bumalik agad. sige, Diyos ko, hindi ko na kaya. Array. Dito ka magbantay. Fen Yu. Sundin mo si Concubine Leo. Alamin mo mga kalokohan niya. Nasa'yo ang utang. Nasa'yo na ang titulo ng lupa. Akin na ang bahay na ito. Umalis ka na. Isang hakbang na lang ang kulang. Pumunta sa Changshu Mansion para makuha ang ari-arian. Zai, anong negosyo ang gusto mo? Pangunahing pangangailangan ng tao ang pagkain. Ang pagtayo ng restaurant ang pinakamadali. Pagdating sa Xiangzhou, kilala na ang pangalan ko. Magbubukas ako ng branch. Tapos, lilibot ako sa buong mundo. Kakain ng masasarap na pagkain. Makikilala ang mga gwapo sa buong mundo. Ang original ng ideya mo, pero walang babaeng negosyante sa Xiangzhou na nagpapakita sa publiko. Saka, konsorte ka ng ayon ng palasyo. Sang-ayon ba si Wang Ye? Wala akong pakialam kung sang-ayon siya. Si Mo Wai Yuan, lumaki siya sa palasyo. Sobrang makasarili. Puro bisyo ang ugali. Kung maglakas loob siyang tumutol, ako. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mo Junyuan, ito ba ay patsa para sa balat ng as? Bakit mo ito dikit ng ganito sa akin? Magpatuloy ka. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Hahaha. Nagbibiro lang ako. Ginoo Wei. Ikaw ang tagapagtustos ng pamilya ko. Paano ako makakagawa nito sa iyo? Hindi ako matapak at lihim na pumunta sa kanya. Nakita ko siya. Ngumiti siya ng parang bulaklak. Ang ngiti mo'y nagpapabata sa kasama si Ginoo Wei. Ito, isang relasyong may utang lang. Huwag kang mag-isip ng labis. Hindi ako nag-iisip ng labis. Nararamdaman ko lang. Nakakahiya na may utang sa'yo. Baka isipin ng iba na ako'y mahirap. Pagtrato sa'yo ng marahas, ay sisira sa reputasyon ko. Unti-unting sumasakal ang pagnanais na makipagkumpetensya. Lalong lumalakas ang pagnanais na manalo. Malapit na ba magsimula ang Shira Arena? Fen Yu. Shiyo Hantang. Doblehin ang bilang para kay Ginoo Wei. Waiting You. Leo Gigi at ikaw,
ay wala ng relasyon. Maaari ka nang umalis. Paumanhin, si Ginoo Wei ay kumuha lamang ng karapat-dapat na halaga. Paalam na. Wow! Mo Wai Yuan ay lubhang makapangyarihan ngayon. Hawak niya ang buong mundo. Iba talaga. Mas mayabang, mas kaakit-akit. Ngayon ako ay ang pinakamalaking taga-utang mo. May 1 buwan kang limitadong oras para bayaran ang utang mo sa akin. Kaya mo. Ikaw. Nasayang lang ang papuri ko sa iyo. Mo Wai Yuan, ikaw ay malupit at hanggal. Kapag nakakuha ko ng pera, gagamitin ko ito. Oy, si Zai si Bato. Sabi ni Sun-Er, pumayat ka. Ang ganda mo. Tia, hindi kailangan ng formalidad. Gusto ko dumiretso sa punto. Maligayang kaarawan, Tia. Leo Gigi, ano yang dala mo? Ang pagbibigay ng kahoy ay yaman. Oh, pamilya tayo. Huwag kang mahiya, kunin mo na. Dapat na tayong magbayaran ngayon. Ah, Anong bayaran? ang pamilya Leo ay pinakamalaking negosyante. Maraming ari-arian ang pamilya. Nung pumunta ako kay Tia, ang yaman ng Leo ay nasa iyo. Walang utang na loob. Pinahirapan ka ni Tia. Ang ari-arian ng pamilya mo. Naubos mo na. Ang hirap ng buhay ko. Mas masahol pa sa aso ang kinakain ko. Natutulog sa kamalig. Nagsusuot ng punit-punit na lino. Magkano ba yon? Ikaw. Mag-isip ka. Mataba ka parang os. Ang gastos ng isang tao. Mas panalo pa sa palasyo. Mas mahirap pa sa hayop. Hinihingi pa ang yaman. Oo, ate. Inaalagaan ka ng Changso ng maayos. Hindi ka hinihingan ng kapalit. Pabor na yun. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Talaga ba? Kung hindi lang ako bata, may kasunduan kay Lord. Nagugutom na sana kayo. Ito ang gastos sa 10 taon ko sa Changsu. Naisip ko na, hindi kasama ang tulong. Kahit man lang kayo, kailangan nyo akong bayaran ng 8,000. Ano? Walang utang sa'yo ang Changsu. Managinip ka. May utang ba o wala? Malinaw na nakasulat, di ba? Magbayad ka na. Kung hindi, papuntahin ko si Lord para sabihin sa inyo. Hoy, Hoy, ate. Huwag mong hayaang ang maliit na bagay ang makagalit sa'yo. Kung gusto mo, kukunin ko sa bodega. hoy. Oh. Tara na. Tara. Ang tagal na nating naglalakad. Nasaan ba ang bodega? Nasa impyerno. Sinner, kung alam mo ito, hindi ito maaaring tanggapin ng Changshu Mansion. Huwag mag-alala, ina. Sinabi ng princess, masyadong kinamumuhian mo ang liuti. Ipanwalaan ang kanyang buhay at kamatayan. Mom, maghintay para sa magandang balita ng anak na babae. Wedding affair. Changshu Mansion. Ong, nanay ka. Bakit hindi sa isang concubine sa bahay? Talaga? Bueno, hindi ko gusto ka. Si Wei ay binati ko sa concubine. Dumating ito. Wala akong maraming oras na natitira. Beyes, wala nang masaya. Huli na ito. Pumunta ka sa bilisang concubine, Leo. Oras na upang pumunta sa bahay. Mr. Ong, ang matatanda ay nawala. Ang mansion Changshu ay naghahanap ng lahat. Hindi ko nakita ito kahit saan. Paano ito posible? Nagpunta siya sa kanta ng quote, pagdiriwang ng kaarawan. Paano siya mawawala ng walang dahilan? Maaari mong naalalan, masamang karanasan sa buhay. Hindi ko sa tingin ito, magtago para sa pagpapakamatay. Impos. Sa kanyang ugalin. Ang buhay ng pag-ibig na higit kaysa sa iba. Ayaw mo si Liu Ji. Bakit nagkaroon siya ng malakas na reaksyon? Mali ako. Hindi mo kailangang mag-alala. Palaging ginagawa mo ang kailangan niya. Marahil, bumalik sa bahay. Kung siya ay nagkaroon ng aksidente, ikaw ay isang kabayaran. Saragad ang pinto ng lungsod. Naghahanap ng isang concubine, Leo. Paano kung mayroon siya? Dapat kayong dumating sa aking ulo. Mas malakas pa, hindi ka ba nag-almusal? Bilis! Bilis, mas malakas pa. Mas malakas pa. Buisit. Walang etika sa labanan. Akala mo, hindi ko makuha ang gintong bar, ang kailangan ko. Nahuli pa sa kuweba ng lobo.
Hoy, kuya. Lahat tayo mahilig sa pera. Mag-usap tayo. Kalokohan, pumunta na sa hukay. Hala. Ano, pupunta ka sa hukay. Tigil. Tingnan ang eroplano. Babaeng demonyo, anong ginawa mo sa akin? Bumaba ka. Ayoko. Kinagat mo ako. Umakyat ka kung kaya. Huwag kang gagalaw. Babalaan ko kayo. Ito, isang spray lang nito. Kayong lahat maihiga agad. Hindi kita pinaniniwalaan. Bumaba ka. Baba. Huwag mong ako. Hoy mo Yuan. Gising ka pa. Tulungan mo ang maganda. Subukan mo ulit. One guy, tamang-tama ang dating mo. Isang gabi lang hindi nagkita. Lalong gumwapo ka. One guy, kaya mo yan. Dapat manalo ka. One guy. Hala. Anong ginagawa mo sa akin? Sa totoo lang, gusto lang kitang hawakan ng mahigpit. Nakalimutan kong may armas pala ako. Ano ba yung mga nakatagong armas mo? Bakit ang hina ng buong katawan ko? Pampatulog. Ang iyong kamahalin, magtiis ka muna. Magdesisyon na tayo ngayon di. Lunasin natin sila. Ikaw, nakapagsasalita ka pa? Dapat hindi kita tinulungan. Patayin siya habang may sakit. Tara, sama-sama tayo. Li Gigi. Bilis. Ang iyong kamahalin, hindi kita bibigwin. Ang pagligtas mo sa buhay ko. Unahin nating habulin ang babaeng yon. Huwag nating papanabihin. Ang sakit. Tignan natin saan ka tatakbo. Grabe na ang pang-aapi nyo. Akala nyo takbuhan lang ang alam ko. Noong inisip kong balikan, nahulog ako sa bangin. Natanggap ko ang mahiwagang kakayahan, pero hindi ko ipinakita. Hanggang sa ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na maestro. Sampal. Baboy. Kamay. Mag-ingat sa mga nakatagong armas. Leo Gigi. Magmadali ka at bumalik sa akin. Leo Gigi. Bilasan mo, bumalik ka rito. Malaking bote ng langis. Sinong totoong may kailangan ng tulong? Halika na. Alis na tayo. Walang makakataka sa akin. Tapusin na natin sila. Hala. Array. Ang pagod na pagod ko talaga. Kung umabot ako sa 100 kit, gagawin ko silang bola na pwedeng sip 8. Tumakas na siya. Ang reputasyon ko. Sinira mo ng lubusan. Ikaw, bakit hindi mo agad sinabi? Gusto mong maging matalino, pero hindi ka naman mabubuhay. Sayang ang pagod ko sa pagbuhat sa... Kung hindi mo ako sinaksak, yang mga salbaheng yun, paano naging kalaban ko? Nasaan na ang mga tao? Doon tayo pumunta. Napatapos din natin. Kanina pa siya. Kahit iniwan niya ako. Bumalik siyang tumulong. O baka naman, nagpapakipot ka lang? Ginoo. Kanina parang may pagtingin ka. O baka naman, Nag-iisip ka ng masyado. Sundan mo ako pauwi. ang Jade Statue ng Diyos ako.
Diyos ko, pakitangha naman. Ngayon pa lang. Pwede na kayang mag-file ng annulment. Sino ang sinabi mo? Nakuha ko ito. Akin iyon. Mr. Ong. Ito ay ako. Ang mga calories ay nasunog sa isang busan upang makakuha ito. Bumalik ito sa akin. Hindi. Ang iyong pangalan ay nakasulat dito. Ah. Ikaw. Mr. Ong. Tulad mo ito. Ito ay isang simbolo ng pag-ibig para sa akin. Ang aming kapalan, ito ay inireseta mula noong pagbubuntis. Kinuha mo ito. Maaari ko ba ito? Parent Common Day. Dating nonce. Kailan ako nakaugnay sa'yo? Walang pagpapadalas. Ito. Kapital upang maging mayaman sa isang gabi sa harap ng dapat kumuhay. Elmer Ong, okay ka ba? Nahuli na ang mga kriminal. Alam, pinapamahalaan mo ito. Mr. Ong, kinuha ko ka pabalik. Magandang lakad. Huwag lumayon. Huwag mong isipin ang anumang kasamaan sa akin. Narcissista ka. Iniisip ko ang isang estatwa ng bulaklak. Leon GG. Hindi ka namatay. Nataranta ka ba? Nakakagulat, hindi ba? Napakalupit mo, biglaan at tahimik na pag-atake. Muntik mo na akong mapatay. Zai. Si Sinner ay walang alam. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Hindi na kailangan. Pansariling dumating si Prince para magbigay lakas. Dapat simulan na natin ang pagpapatupad. Maaaring ibigay sa iyo ang kayamanan ng Angkan Liu. Ngunit kaunti na lang ang natira. Kunin ang lahat ng meron. Naubos na ninyong lahat. Maghintay sa pagbukas ng aking tindahan. Ikaw, magtrabaho sa akin. Para bayaran ng utang. Ginawa mo akong waiter. Sinner, narito si Prince. Dapat igala. Ang perang ito, sapat para makapagsimula ako ng negosyo. Isang hakbang papalapit sa pagpuksa kay Mong Wei Yuan. Isang maliit na hakbang palapit. Feng Yu, simulan na. Prince, maaari ba kayong mahabag? Palayain ninyo kami ng nanay ko. Ate, binigay na namin ang lahat ng hinihiling mo. Tulungan mo kami. Pakiusap, ipakilala mo kami. Prinsipe, ako, lubos akong naaliw sa pera. Ikaw rin. Huwag kang gumawa ng eksena para sa akin. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Si Shentang ay puno ng kalokohan. Niloko mo ako. Si Madam Song ay kasabwat. Paano ko ito mapapatawad ng ganun kadali? Kumilos na. Aray, ang sakit. Prinsipe, tulungan niyo po kami. Prinsipe, ang bagay na ito, inayos ito ng prinsesa. Dapat mong paghigantihan siya. Shentang. Prinsipe, nakakahiya talaga ito. Di ko inakalang ang pamilya ko ang salarin. Hindi mo kailangang makialam. Kaya kung ayusin ito ng mag-isa. Wala akong pakialam kung sino ang utos sa'yo. Mula ngayon, huwag nang gambalain si Gigi. Mawawala ang Chongshu Manor sa Xianzhou. Prinsip, nang manganib ang konsort, hinanap mo sa lahat ng lugar. Di pa kita nakita ng ganito kabahagi. Sa totoo lang, gusto mo talaga ang konsort, di ba? Oo, nagsimula ako. Magmalasakit sa kanya. Prinsip, sigurado, ka ba? Tumahimik ka. Ako, ay para lang, sa pagpigil sa mga tulisan para sa mamamayan. Tumulong na lang ako. Oh, Si Liu Zizai ang babaeng ito. Siguro nakita na niya ang hari ng impyerno. Mula ngayon, wala nang makakapagbanta sa posisyon ko. Binabati kita, prinsesa. Pero si Song ay hindi mapagkakatiwalaan. Shentang, tanga. Paano siya pinakawalan ni Han para makapasok sa palasyo? Ang bahay na ito, walang babaeng makakapasok.
Prinsipe, dapat akin lang. E di hindi na ako tao. Babae, bakit lagi kang nakakaligtas? Dahil mahal ako ni Prinsipe. Hindi mo alam, nawala ako. Siya'y nag-alala at nagalit, nakipaglaban sa 300 bandido. Pumatay hanggang pumula ang mata, niyakap ako at umiyak. Tigil. Ang ibig mong sabihin. Alam ni Prinsipe ito, ang mga ginawa ko. Pwede niyang malaman, pwede ring hindi. Depende lang sa bibig ko yan, at sa acting ng prinsesa. Huwag mong ipaalam kay Prinsipe. Sige. Prinsesa, trabaho ko yan. Bigyan mo ako ng sapat na bayad. Mananahimik ako. Ang prinsesa pa rin ang liwanag sa puso ni Prinsipe. Na. Ito. Sapat na ba para magpanggap kang pipi? Halos sapat na. Pero, sa susunod, kung sasaktan mo ako ulit, hindi pera ang solusyon. Laging minamaliit ni Prinsipe si Liu Zaizai. Pangit man o maganda, hindi niya tinitignan ng mabuti. Ngayon, mukhang medyo iba. Prinsesa, kung totoo ito, ang mga babae, hindi talaga sila pwedeng manatili. Si Liu Zaizai, hindi ba magtatayo siya ng negosyo? Kung ganoon, prinsesa, sirain natin ang reputasyon niya. Ipakalat sa buong Nakuha ko na naman ang 1,000. Kalahati sa akin, umalis na sa palasyo. Gusto kang patayin ng iba. Pera lang ang iniisip mo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo naiintindihan. Mahalaga ang buhay. Mas mahalaga ang pag-ibig. Kung pera lang din. Parehong pwedeng itapon. Walang kwenta. Oras ng tulog. Ang cute talaga. Hindi ko masabi. Bakit ako nahulog sa'yo? Bubble tea. Donut. Pagkatapos kumain. Muway yuan. Kahit natutulog, binabanggit pa rin ako. Malaking chicken meal. Panginoon, may problema po ba kayo? Ako ang sasagip sa'yo. Wala naman. Kinagat lang ng pusa. Walang problema. Hala. Sige. Panginoon, may munting sorpresa ako para sa'yo. Ang simpleng paputok na ito, unang beses ko itong makita. Masaya ba ang munting prinsip? Kung masaya ka, ngumiti ka naman. Mahalaga ba ang kaligayahan ko? May kinalaman ba ito sa'yo? Siyempre mahalaga. Gusto kong makita ang ngiti mo, bukas na ang tindahan bukas. Kailangan kitang pasayahin. Para magamit ko ang impluensya mo sa Xiangzhou, gumawa ng star effect. Para kumita ng malaki. Pinapangiti mo ako. Ako'y ngumingiti. Wala na ba talaga akong hiya? Hindi ako ngumingiti. Ang yabang mo, Panginoon, mahirap kalambitin. Boss sa likod, ang daming problema. Magtrabaho na lang tayo. Zaisi Restaurant. Walang paliwanag. Ginamit pa ang mukha mo, Panginoon. Mga ginang. Maligayang pagdating sa Gigi Restaurant, seremonya ng pagbubukas. Ang pagdating ni Concubine, laging nakakagulat. Ano ba yung gulo na yan? Magsaya na tayo. Bakit sumasayaw ka rin? Ang ganda talaga ng kantang ito. Hindi ko mapigilang kumilos. Ang saya, Ginoo. Parang rurok na ng buhay ko. Totoo siya. Hoy.
Mga kaibigan, bukas ang tindahan ngayon, 50% discount para sa lahat. Sablihan nyo si Ginoo. Pag kinain mo, panalo ka. Ano pang hinihintay ninyo? CJ, Ale, ang food business natin, sobrang sikat na. Ang daming tao kanina. Hindi tao ang mga pumupunta rito. Pera ang habol nila. Alis. Liji, paano mo ako pinagsisilbi? Hintayin mong mabayaran ko lahat. Magkikita rin tayo. Prinsesa, hindi ka na unang nagtagumpay at tinalikuran mo ako. Ito ang pagkakataon mong ituwid ang mali. Hoy, ayos ka lang. Hoy. Hindi na siya humihinga. Patay na siya. May lason ang pansit. Namatay sa kinain. May lason ang pagkain na ito. Huwag ninyong kainin. Hinay-hinay lang kayong lahat. Kung sadyang nagbukas ng restoran ang manager para manakit ang tao. Ako mismo ang bahala sa kanya. Continued, ako mismo ang bahala sa kanya. ano ba ang balak mo, prinsesa? Dapat nasa palasyo ka lang. Hindi tama ang magnegosyo sa labas. Nalason na ang pagkain ninyo. Nakasisira ito sa reputasyon ng palasyo. Paano mo nalaman na nilason siya? O baka naman, ikaw mismo ang may kagagawan? Nakita ko siyang bumubula ang bibig. Hula lang. Marumi ang restorang ito. Mga kababayan, siraan na natin ito. Naku, nakakatakot. Talagang delikado. Sino pa ang magtitiwala dito? Mga kaibigan, maghinay muna tayo. Hintayin natin ang may-ari at alamin ang totoo bago tayo kumilos. Malinaw ang sabuatan ninyong dalawa. At kung kayo mismo ang at nagnakaw ng kayamanan, ipapasira ko na ang restorang ito. CJ, gibain na. Sino ang maglakas loob iba ng aking tindahan? Ang inyong kamahalan. Bakit kayo po ngayon ay naiiba ang dating? Anong ibig mong sabihin? Kakaiba, pero kaakit-akit. Ang pagkakaiba ang nagpapasigla. Bakit parang luma na tong usapan natin tungkol sa pag-ibig? Prinsesa, ang katapat, totoong-totoo ang pagmamahal mo, kahit mga salitang pag-ibig ay puno ng talino. Isipin mo muna bago magsalita. Sa harap ng madla, itago mo ang kalokohan mong iniisip tungkol sa akin. Trabaho muna tayo. Madali lang to. Sinong maingay dito? Sinong may gawa nito? Di ba, prinsesa? Huwag mo kong laitan. Binibining okay ka na ba? Makakapagsalita ka na. Sabihin mo sino nagbigay ng pansit sa'yo. Si Song. Hindi ako. Tapos sasabihin mo, sinong naglason? Si prinsesa po. Prinsesa, naiinggit ka sa sikat kong tindahan. Aminin mo na, ginamit mo pa. Para hadlangan ng negosyo ko. Hindi patas to. Ginoo, pinoprotektahan ko ang reputasyon. Tingnan mo. Si Liu Zaizi. Gumawa ng larawan mo. At ipinaskil sa publiko. Ito'y paghamak sa karangalan mo. Sa tingin ko walang problema. Pero ikaw, nanggulo ka sa publiko. Hindi ka ba takot masabihan? Umuwi ka na't pag-isipan ng mali mo. Ginoo. Pag-isipan ng mali, o baka naman, gusto mong maglinis ng mesa at magserbisyo. Pumili ka na lang. Nagutos ka pa sa akin. Bilisan mo, prinsesa. Zaizi, gusto mo matutong gumamit ng abako? Halika, turuan kita. Sige, mag-aral ka muna kay guro. Ngayon. Hindi pwede ngayon. Hindi rin sa ibang araw. Lahat ng may apelyido, bawal pumasok. Hindi ba masyadong halata ito? Di ko alam kung ano mali sa apelyidong Wei. Bakit mo ginawa ito, Tianong? Sinisadya mo talagang pahirapan ako. Ginoong Wei, sobra kang nag-aalala. Ang aming Tianong, wala siyang pakialam sa layunin mo. Basta, ayaw lang niya sa pangalan. Maaari na kayong. Yang si Mo Junyuan. Nawalan ako ng isang mayamang kliyente.
VIP na kliyente ng aming pamilya. Tingnan mo ang ekspresyon mo. Nagsusumpa ka ba sa isip mo? Hindi po, Tianong. Nang pumasok ka sa tindahan ko, bigla itong naging maliwanag at maganda. Tianong, maupo po kayo. Ako mismo ang maghahain para... Subukan mo ito. Halika. Uminom pa ng isang Happy Fat House iced tea. Kumusta? Komportable ka ba? Meron ako. Kasiyahan mula ulo hanggang paa. Ang iyong kasiyahan, pinakamalaking pagpapatunay ito para sa akin. Kung gayon, magsaya kayo sa inyong pagkain. Napansin mo ba ang maliliit na detalye, Tianong? Basta tumango ka lang, masayang umiti ang konsorteng babae. Kahit sino makakakita, ang konsorte ay para sa'yo, gamit ang malalim na pagmamahal. Ipagbigay alam kaagad, mga kamag-anak sa kabisera. Tawagin niyo lahat para sumuporta. Opo. Sandali. Malapit na ang food festival. Gusto kong bigyan ng sorpresa ang konsorteng babae. Oh. 5,000 piraso. Malaya na ako. Bagay talaga akong maging amo. Sa Xiangzhou mula ngayon, gusto ng may-ari ng tindahang ito. Ginang, bakit ang saya-saya mo? Magandang balita. Wang Peng, sarado ang tindahan ngayong Kixi. Aanyayahan ka ng may-ari dito, para sa mahalagang pangyayari sa buhay niya. Inimbita ako ni Liu Gigi dito. Misteryoso talaga. Hindi ko alam kung anong meron. Ang Kixi Festival sa ilalim ng buwan at bulaklak, ang iyong kamahalan, ang iyong Diyos ng mga bulaklak, pwedeng maging simbolo ng pag-ibig. Ipinadala na pabalik sa akin. Ang mga sundalong nagtatago sa paputok. Sandali, sundin ang utos ko. Mula ngayon, ako'y lubusang tinalikdan ng buhay manggagawa. May pera. Sinong takot sa suporta ng ama? Sino ang financial backer mo? Siyempre masamang kapitalismo, Mo Jun. Anong nangyari ngayon? Nakita ko si Mo Jun Yuan. Mabilis na tumibok ang puso ko. Anong iniisip mong kalokohan? Dumating na ang iyong kamahalan. Ako, utang ko sa iyo ang 3,000 ginto. Kunin mo na ito. Tapos na ang ating relasyong may utang. Lubusan nang natapos. Inanyayahan mo ako, para lang bayaran ng utang? Wala bang ibang dahilan? Meron. Tinanong ko si Fen Yu. Sabi mahilig ka sa matatamis. Kaya, naghanda ako ng kahon ng candy. Ako, may regalo rin ako para sa'yo. Huling employee benefit ko na to, ang astig. Di ko inakalang romantiko ka pala, ang formal ng lahat. Natural lang yan. Ang ganda talaga. Sana saan ka man mapunta, hindi mo makalimutan, ang gabing ito. Ang nararamdaman ko sa'yo. Nauunawaan mo nang walang salita. Napakabait ng iyong kamahalan. Di pa ako nakakapagsalita. Tama na ang hula mo. Anong nahulaan mo? Maghiwalay tayong mapayapa. Ano, mapayapang paghihiwalay. Pero, ang napakagandang Furryworks na to, hinding-hindi ko makakalimutan. Halina, mahal na hari, saksi tayong lahat. Sa makasaysayang sandaling ito, magkakasama nating mararanasan ang iyong pangarap na diborsyo. Mula ngayon, tuluyan na tayong magkakalayo. Wala na tayong koneksyon. Ikaw.
Ang aking prinsipe, huwag kang masyadong magalak, pumirma ka muna. Sa ganitong paraan, tayo ay malaya na sa wakas. Nagpapapansin ka na naman. Ano ang palagay mo sa akin? Alam ng lahat sa palasyo. Nahulog ako sa pera mo. Paano ako mag-iisip ng masama sa iyo? Ayaw mong tanggapin. Pamayat ka't lalong gumanda. Pinagsisilbihan kita saan man. Kahit ilagay ang buhay ko sa panganib. Hindi lang para sa pabor ko ba ang habol mo? Hinahangaan ko ang yaman at ganda, ngunit ang pagkatao mo, sa palagay ko ang prinsesa, mas nagmamahal sa iyo. Alam ko, natatakot ka bang kakampihan ko siya? Hindi kita papansinin. Kaya nga, gusto mong papatayin ko ang asawa ko? Anong klaseng pag-iisip ito? Hindi. Kung papatayin mo siya, sisiraan niya ako. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal mo ang prinsipe. Protektado ka niya. Hindi. Bakit hindi niyo maintindihan? Ang sinasabi ko, hinihingi ko ang diborsyo. Ang aking prinsipe, halika, pumayag ka na. Isuko mo na ang ideyang ito. Hindi ako papayag magdiborsyo. Ako at... Buti na lang nahulaan ko. Si Mo Junyuan at ang presidente ay magkatulad. Maghanda ka na. Huwag kang matakot, mahal na hari. Ako, marami pa akong paraan. Kung makulit ka pa, magagalit na ako. Sunugin natin to. Mo Junyuan, sa mga matang ito, ng akin, parang nagbibiro ka ba? Parang. Sa palagay ko, may utang na loob ako sa'yo, mula ngayon, hindi na kita pahihirapan pa. Ginuguhitan niya ako ng cookies, at pinipilit akong kainin. Halik muna. Tama na. Isa pang halik. Hindi ko na to mapipigilan. Kung ganun, ibig mong sabihin, payag ka bang bigyan mo ako ng persimmon? Saan makakabili ngayong panahon ng persimmon? Dahil hindi naman sinabi ng hari. Gusto mo, ang estatwa ng Diyosa ng Bulaklak bilang sagisag ng pag-ibig, para sa'yo. Nagising na ang kanyang kamalayan, nangangahas tanggapin ang walang katumbas. Ibigay mo sa akin ang bulaklak na estatwa. Hindi ba't ito'y pagsuporta sa pang-aabuso? Kung di mo ako pakakawalan, tatakas ako. Masaya ka ba? Gusto mo pa bang makipaghiwalay? Narito na ba ang mahal na hari? Ngayon ay gabi ng Chixie. Ako, dapat maglihi ng anak ng hari. Prinsesa, naimbitahan na ang konsorte. Kasama na ng hari siya. Ano nang ginagawa nila? Balita ko'y ang hari. Nagpaputok ng fireworks sa buong Xiangxing para sa kanya. Naglalakad pa sa palengke ng magkasama. Ang sweet nila. Stang yang babaeng iyan. Sa loob ng palasyong ito, wala siyang puwang kahit sandali. Ale, talagang iiwan mo si Prince. Ang ambisyon ko ay nasa lahat ng dako. Paano ako makukulong sa maliit na bahay na ito? Tungkol naman kay Prince. Kapag nakita niya ang dalawang salitang ito, maiintindihan niya. Liu Zaizi, naglakas loob kang magpakita, upang makipagkumpetensya sa akin para sa pabor. Sino ba talaga ang nagsisikap para sa atensyon? Kung galit ka, puntahan mo si Prince at magalit ka. CJ, hindi ka lang nagyayabang. Tinutuya mo pa akong hindi pinapansin. Aalis ako sa palasyo. Gawin mo ang gusto mo. Isa na namang drama ng pagpapakamartir. Para lalong maawa si Prince sa iyo. Huwag mong isiping hindi ko nakikita. Parang nagtutugtog ng gitara sa bingi. Ano ba talaga ang gusto mo? Kapag namatay ka na lang, saka ako mapapanatat. Gago. Excited ka na ba? Bibigyan kita ng buong katawang at dapat kang magpasalamat. Oh, prinsesa. Ako, ay taos-pusong magpapasalamat, kaya, pagkakasyahin kita sa cake. Prinsesa. Liu Zaizi. Consort Liu, nagkasala ka sa itaas, hindi ka patatawarin ng prinsipe. Gagawin ko ang kailangan sa ilalim. Prinsesa, tulungan mo ako. Liu Zaizi, mamamatay ka. Nakakatakot naman.
Halika, hulihin natin ang magnanakaw. Dilatan mo ang mga mata, tingnan mabuti. Ako ang prinsesa. Ang bagay na ito, parang malaking pusa. Naalala niyo bang siya ang prinsesa? Sabi ko na nga ba ako ang reyna? Sige, suntukin mo siya. Sino ang may lakas ng loob gumalaw? Liu Zizi, nababaliw ka na. Ginang, grabe ang lupit nito. Naipakita ko na. Hindi pa rin kayo makapagsimula. Aray. Kayong mga hamak na alipi, paano niyo nakuha ang aking gamit? Mamamatay kayong lahat. Ano ba yan? Liu Zuzi, isusumpa kong papatayin kita. Hindi na ako lalabas ngayon. Kung hindi kita matalo, talo ako. Hampasin mo ng malakas. Tumigil ka, prinsesa ako. Paano niyo ako hinampas? Pagod na ba kayo sa buhay? Liu Zuzi, bakit kayo nag-aaway sa hating gabi? Poong mahal. Liu Zuzi, sinadya niya akong apihin. Tao ka ba o multo? Huwag mong dudumhan ang damit ko. Poong mahal, ako ang prinsesa mo. Prinsesa. Hindi sinasadyang paghampas, paumanhit. Poong mahal, sinadya niya iyon, dapat mo akong ipaghiganti. Ang aking green tea. Sinong may kasalanan? Poong mahal. Poong mahal, hindi ito makatarungan. Hindi kami magkakilala. Ako'y prinsesa. Nasira na ang cake. Akala ko babae ang magnanakaw. Tama na, sa aking palagay. Lahat ito ay pagkakamali. Tigilan na ang sisihan. Lahat, umatras ng isang hakbang. Matalino si Poong mahal. Liu Zuzi, ang galit ngayong araw. Hindi ako susuko. Balik tayo sa simula. Hating gabi na. Iimpakin mo ang bag. Saan ka pupunta? Tungo sa pangarap. Takot akong manakawan. Kaya gusto kong humiga sa yakap ko. Baka ikaw ang... Magaling, Poong mahal. Ngayong gabi, ako'y mananatili para bantayan ka. Si Mo Junyuan kaya ang traidor. Bakit ako tinatrato na parang magnanakaw? Prinsesa, sa mga nakaraang araw, nanatili ang iyong asawa sa palasyo. Ako'y nasugatan ng ganito. Ni minsan ay hindi siya nagtanong. Talagang ginulo ako ng demonyong iyon. Nakakagulat ang pagmamahal niya sa iba. Natatakot ako sa panganib ng posisyon mo. Hindi siya karapat-dapat. Isang duwag lamang. Ipadala ito sa kanyang tahanan. Mababaliw siya sa takot. Makagaganti tayo sa Opo. At isa pa, humanap ng iba, bawasan ang kanyang sahod, magpadala ng tauhan, sunugin lihim ang kanyang tindahan. Ako, upang hulihin siya ng walang babala. Nakatutalag na ako, Mo Junyuan. Ilang gabi nang nagbabantay. Takot na takot di makatulog. Kailangan kong magpahinga. Anong klaseng multo to? Bigyan mo ako ng 2 daga, panatilihing mainit. Ginang, hindi ako nasahuran. Ang mas malala pa, ayon sa tagapag-account, hindi na magbabayad. Ano, walang sahod. Sino ang magtitiis? Hindi ako naglilimos. Mas nakakagulat pa, may nagsunog ng iyong tindahan. Buti na aga pa ng mga katulog. Naapula ang apoy. Mabuti. Maliwanag na ako ang target. Shen Tangji, tanga. Hindi makatawa ang ginawa mo. Gagawa ako ng sopas ng daga, para magpakita ng kabutihan. Prinsesa, pwede tayong mag-away. Paano mo ako babawasan ng sahod? Sinusunog mo ang tindahan ko. Anong ebidensya meron ka? Ako ang gumawa. Dati di mo alam ang prioridad. Ngayon sawi ka na. Alam mo na kung paano ako pasayahin. Kahit daliri sa paa makakaisip niyan. Ikaw ang may gawa no. Ayaw mo pang aminit. Pagkagalit ng magkapatid di nabubuo sa isang gabi. Ako ang munting alalay ni prinsesa. Paano ako manggahas lumapastangan? Ako ay isang. Hindi mo pwedeng apihin. Ang sarap ng sopas na ito. Mabait ka pala. Oo. Sa sangkap na binigay ni prinsesa. Kaya kung gawin ito, bagong putahe, patay na daga,
Prinsesa, anong nangyari? Liu Zaizi, putang ina mo, paano mo ako napakain ng patay na daga? Lahat ay patas sa digmaan. Sabi pa ni Prinsesa masarap. Bakit ka nanonambot ngayon? Mabilis kang magbaliktad ng mukha. Sayang lang ang daga na binigay mo. Liu Zaizi, huwag mong sirain ang ebidensya. Sundin natin si Prinsipe. Opo. Ilang taon ka na ba? Kahit anong dahilan ang sabihin mo, kaya kitang patahimikin. Daming halimaw na hindi mabilang. Kaya binigyan ng pangalan, Haring Dragon. Ang ranggo mo'y napakababa. Anong karapatan mong makialam sa akin? Ipinadala ni Wang Peng ang prinsesa. Anong uri ng halimaw ang pumasok sa palasyo? Puno ng mga tao ang paligid. Peke, huwag kang magpanik, Wan Gai. Ito. Shadow play. Tingnan mo ang prinsesa, nanginginig siyang parang dahon. Prinsesa. Wang Ye, nandito ako para kunin ang sopas para kay Bunso. Sino bang may pakialam kay Bunso? Gumawa ka ng ganitong halimaw. Nakakatakot talaga ito. Berde ka, hindi kita kayang talunin. Pasensya na, ate prinsesa. Dapat sisihin si Bunso, nabigo ang sopas ng patay na daga mo. Sopas ng daga. Prinsesa. Ikaw, pinakain mo ng sopas ng daga si Gigi. Wan Gai, kahit ang cute-cute ko, hindi ko talaga kayang tiisin ito. Huwag mong sabihin ikaw ito. Kung ikaw ang prinsesa, kakainin mo ba ito? Ate prinsesa, dapat masaya ka. Ginoo, ayaw ko lang pumatay ng hayop, pero masustansya rin pala ang karne ng daga. Kaya binigyan ko siya ng parte. Kung maliman ito, parusahan niyo na ako Ginoo. Wala akong dahilan para magreklamo. Hindi po. Ginoo, ako na ang parusahan. Ako ang nagkamali. Di ko naunawaan ang mabuting intensyon mo. Mula nung magkasama tayo sa Chinese Valentines, paulit-ulit siyang nakipagtunggali sa prinsesa. Mukhang lalo siyang nahuhumaling sa akin. Ginoo, ang lahat ng ito, talagang kasalanan ko. Bilang may-ari ng tahanan, dapat mas maluwag ang loob ko. Ako, ang haharap sa parusa para sa kanya. Talagang espesyal ka. Kung ganun, parusahan niyo na siya Ginoo. Di na ako makikipagtalo pa. Malikot ka talaga. Naglolokong to. Ang prinsesa ang dapat managot dito. Umuwi na tayo. Magdalawang tuhod ng 1 oras. Ginoo, manood na tayo ng TV. Panginoon, bakit mo ako tinawag dito? Tungkol sa amo mo ang itatanong, anong uri ng musika ang gusto niya? At saka, dalhin mo ang mga kakaibang bagay na iyon. Ibigay mo lahat sa akin. Opo. Ikaw naman, pumunta ka sa pintor, para gumawa ng eksena mula sa TV. Bumalik sa tindahan ni Consort Leo. CJ. Panginoon, ano ang mga dadalhin natin? Hindi pwedeng malaman ng lihim. Ngayon, huwag papasukin si Consort Leo sa tindahan. Planuhin natin ang paghuli sa kanya sa palasyo. Hoy, consort, sinabi na ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumasok ngayon. Anong dahilan? Ako ang may-ari ng restorang ito. Hindi ba't sinakop ni Mo Jun Yuan ang aking pugad? Missy, hindi ganoon ang Panginoon. Kahit ikaw ay nasa kanyang panig. May mga kakatwang nangyayari talaga. Sabi ko na nga ba, Mo Jun Yuan, bakit hindi mo ako dalawit? Ang nagbabantay pala ng restoran ko. Panginoon, handa na po ba kayo? Hindi ko na mapipigilan. Papasukin mo na siya. Mo Jun Yuan, ang kapal ng mukha mong nakawin ito, lalabanan kita. Gigi, ang istilong gusto mo. Natutunan ko lahat sa panonood ng TV. Puta. May kakayahan ako. Akala ko si Prince ay mapagmataas. Pero siya pala ay isang kayamanan. Kung nasa panahon tayo ngayon, pwede na siyang maging sikat. Ginang, si Prince ay nagsanay, ng gusto sa loob ng kalahating buwan. Mabait si Prince sa'yo, espesyal na musikero ng palasyo. Araw-araw nag-aral.
Malakas ang palo sa labahan. Sige, dumating na ang kayamanan sa wakas. Bukas gagawin kong bar ang second floor. Suportahan si Mo Junyuan bilang pundasyon. Para kumita ako. Niligaw kaya ni Lizzie si Prince, buong araw, naglalaro ng mga kakatwang Ang ganda. Kantahin mo ulit, Prince. Pakikuha ng appointment kay Waity. Tulungan mo ako maghanap ng negosyo. Bibili ako sa labas ng lungsod. Lamesa, upuan, at wine set. Pero, ayaw ni Prince. Ikaw ang tawag kay Wei. Tanga ka ba? Paano niya malalaman kung di mo sasabihin? Bilis. Sundan mo. Gigi, pag ikinumpara ako sa lalaki sa TV, ano? Mas maganda na ngayon, pero si Prince, ikaw. Bakit ka may payong sa loob? Ang romantic di ba? Talaga? Diyos ko, Mo Junyuan. Nanood ka ng TV, nalasan na utak mo, Prince. Tinatakot mo ako. Ipapadala kita kay Fayu sa doktor. Alis. Liu Zaizi. Mamamatay ka na lang, ako lang ang mamahalin ni Prince. Ngayon, wala kang libingang matatanggap. Wei, ito ba ang plano? Kasama si Concubine Liu sa pag-alis? May sasabihin po ba ang prinsesa? Alam ko na ang lahat. Ang angka ni Wei ay nangangailangan ng negosyo sa Beijing. Ang mga bagay na ito, ang magliligtas sa inyo, sa mapanganib na ruta. Ang prinsesa ay may kondisyon, di ba? Magsalita ng diretsyo. Panalo tayong dalawa dito. Alam kong, mahal mo si Liu Zaizi. Pero pinahihirapan ka ng prinsipe. Kaya ko kayong tulungan na makuha siya. Sino ba talaga ang prinsipe? Alam kong, kung totoo man. Paano tayo tatakas? Ang prinsipe ay hindi madudumhan dito. Pagkatapos nito, hihiling ako ng awa para sa buhay ninyo. Mabuti. Makikipagtulungan ako sa prinsesa. Kayo'y mabibigyan ng ating gusto. Wait, Tinji. Sa paglakbay natin ito, marami akong kailangang bilhin. Dala ko ang pera. Ipakita mo ang halaga ng pagkakaibigan. Walang problema. Si Concubine Liu, nasira ang karwahe. Nakarating na sa Tibet Qinghai Plateau, ang lalakas ng tibok ng puso. Mukhang hindi na kaya. Ayusin to agad. Humihina na ang liwanag. Naaalala kong may abandonadong templo dito. Dito na tayo matulog. Bukas na ang ruta. Sige, titingin muna ako. Sabihin mo sa prinsesa, maayos ang lahat. Nasaan si Liu Gigi? Dalhin mo ako sa ospital, pero walang pumapansin. Hating gabi na't wala ka pa rin dito? Saan ka na naman napunta? Ginang. Ang ginang po ninyo. Nagsalita na. Sumagot sa inyo, Panginoon. Si Concubina Liu at Wei Tingyi at Ginoong Wei, tumakas na. Nakapagtakas na. Ginawa ko ang lahat para siya'y maging masaya. Pero naiisip pa rin niya ang iba. At ginawa pa ang iskandalo sa reputasyon. Panginoon, nakita ko ang sulat kamay ng Querida. Mas masahol pa sa inakala. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Ano man ang dahilan,
Hindi siya makakaalis. Sumama ka sa akin. Lumabas tayo ng lungsod para hanapin. Opo. Zaizi, kung ginaw ka, uminom ng alak para uminit. Wait, Inji. Swerte ko sa kaibigan mong tulad mo. Sa susunod na kakain tayo ng karne. May buto ka namang nguyain. Ang lakas pala ng alak na to. 2 lagok pa lang. Hihimatayin ako. Prinsesa, lumabas ka na. Nagawa ko na. Nahihilo lang siya, hindi tagumpay to. Baka isipin ni Wei na sira-sira ang lugar na to. Inihanda ko ang damong banig. Ang detalye ng plano mo, prinsesa. Ako'y nagpapasalamat ng lubos. Maaaring si Panginoon, malapit nang dumating. Lalabas ako para salubungin. May droga sa mga panggato. Prinsesa, hindi ka ba uupo pa? Hindi ka nilasot. Waiting you. Kayong dalawa. Nagsabuatan para lokohin ako. Tumanggap kayo sa nararapat sa inyo. Zai, nais kang saktan ng prinsesa. Hindi ka makalabas ng lungsod ngayon. Si Shen Tangchi ay tunay na magnanakaw. Wala akong choice kundi gumamit ng pinakamalakas na teknik. Pagkatapos, itatapon ko siya sa kanat. Kailangan mong lumabas ng lungsod. Nasa mundo ako ng sarili kong likha. Ito'y isang dula lamang. Paumanhin, kagalang-galang. Ang laman ng alak ay antidoto sa laso ng sigarilyo. Mahal na mahal ko si Zai. Ngunit hindi ako gagawa ng immoral. Bakit? Gusto mong manatiling estranghero sa kanya habang buhay? Panonoorin mo siyang magkapiling ng iba ng parang pandikit. Kasali ka ba sa pyramid scheme? Gusto mong brainwash siya? Akala mo ba lahat ay katulad mong tanga? Ilagay, ang amo sa loob ay hindi gagalaw, kaya ako ang papasabugin. Naiintindihan mo ba ang labanang ito? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Hindi mo lang ako ninakawan. Kinuha mo pa ang titulong mutya ng siyangsa. Pati na ang duke. Sa bahay na ito, lahat ay naiinggit sa iyo. Bakit? Paano ka nagkaganoon ka, banal? Nagtatanong ka ng may pagdududa. Dahil, ako ay isang magaling na idol. Walang hiya. Kailangan mo ng mukha, kaya itago mo ng maayos. Sa ilang na ito, maraming galit na tulisan, at mababangis na lobo. Dito na tayo matulog sa abandonadong templo. Mas mabuting huli kaysa sa hindi dumating. Mag-ingat ka ng husto, mahal na ginang. Pupunta ako ngayon, kay Duke para humingi ng tulong. Tigil. Hindi kayo makakadaan. Angkan. Nasaan ang consort, Leo? May problema ba siya? Nandito ako. Bakit mo ako sinumpa, angkan? Leo GG, naiintindihan mo ba? Ang pagkakaiba ng kasarian, di ba? Gabing-gabi ka pa. Kasama si Wei Dingyi. Sa mata mo ba ako lang ang nakikita? Tingnan mo. Sa paningin ko, ikaw ba ito? Alam ko na, ang plano ninyong pagtakas. Payo ko sa'yo, mamatay ka na lang. Leo GG, habang buhay kang magiging akin, patay man, multo mo pa rin ako. Kalahating araw kitang hinanap, nagmamataas ka na naman. Hoy, sige, nagkakamali ka, angkan, kami ni Wei, naglalabas lang, ng mga kailangan. Totoo ba yan? Oo. At nakita ko rin, ang prinsesa na mag-isa, sa kagubatan. Hindi kaya siya mapahamak. Tama,
Pag-isipan mong mabuti, Angkan. Ako at Zaizi, walang personalan. Ang mas mahalaga ngayon, hanapin ang prinsesa. Magpadala ng tao sa bundok para hanapin siya. Opo. Alis na. Angkan, Zaizi. Paalam na, wait. Bye-bye. Bye-bye pa rin. Hoy, dalaga. Gabing-gabi na. Bakit di ka umuwi? O gusto mo na kami na ang maghatid sa'yo? Lumayas kayo. Ako ang prinsesa ng palasyo ni Angkan. Igalang niyo ako. Prinsesa ka? E di ako pala si Angkan. Halika rito. Haha. Bitawan niyo ako. Prinsesa ako. Mamamatay kayong lahat. Mamatay sa ilalim ng peony. Romantiko namang maging multo. Sumama ka na sa amin. Tumigil. Lumayo ka. Prinsip, nandito ka na pala. Ang nangyari ngayon, si Liu Zaizi, kasabwat ni Wei Tingyu. Gusto nilang sirain ang aking karangalan. Paano ka nakapagsisinungaling? Halatang ikaw ang peke ng liham. Gusto mong si Wei magplano laban sa akin. Ako ang biktima dito. Prinsip, dapat kang maniwala sa akin. Ito ang katotohanan. Ano pang paliwanag ang kailangan? Maraming beses mo nang saktan si Gigi. Wala ka ng moralidad. Ngayon may kaleswan sa kagubatan. Pinsala sa palasyo at aking reputasyon. Mula ngayon, hindi ka na prinsesa ng Mupalas. Prinsip, ihihiwalay mo ba ako? Sakto ka, prinsipe. Noong una, ang sulat hiwalay mo sa akin. Nandito pa, ibato mo sa mukha niya. Prinsip, ginawa mo talaga lahat para sa kanya. Liu Zaizi, napakalupit mo sa akin. Wala ka ng kinalaman sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Liu Zaizi, lalaking hindi ko matanggap, hindi mo rin may isip. Pumatay. Ano? Ang mga kababaihan ay napakaseryoso. Shen Tanchi, alam mo ba, ano ang ginagawa mo? Liu Zi, ang lahat ng ito ay ang iyong kasalanan. Wala akong magandang oras. Ayaw mong mabuhay. Napakabiglen. Pagkiling princess. Joy T. Pagkatapos ngayon, ikaw ay magiging master ng bahay, palasyo ng Mu, kapangyarihang pinansyal sa palasya. Maaari mong kontrolin ito. Mr. Ong. Hinden. Mahal ka ng aking asawa. Ngunit naintindihan mo ako. Tagumpay ang trabaho at pag-ibig. Ay Liu Ji, sa wakas ay maaaring bumalik. Ngayon maaari kang mahiga. Ano ang ginagawa mo? Siyempre, gawin. Ano ang dapat namin gawin? Super Snap. Kailan ka nagsimula ng masama?